Inuna ng isang grupo ang mga pork umano sa BICAM version ng panukalang budget, kabilang ang paglobo ng ilang pondo kumpara sa hinihingi ng gabinete at pagsulpot pa nga ng ilan na wala sa orihinal. Ang sabi ng palasyo, bubusisiin ito ng Pangulo at i-veto kung kailangan. Nakatutok si Maki Pulido. I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget. Sa kanyang huling State of the Nation address pa lang, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lalagdaan ang panukalang 2026 budget kung hindi ito nakalinya sa National Expenditure Program o NEP o yung mga programang inilatag ng gabinete na mapondohan. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Kaya handa ang Pangulong pag-aralan ang ipinasang budget ng Kongreso kahit may 2 linggo na lang ang natitira dahil naantala ang bicameral conference kung saan pinag-isa ang House at Senate versions ng 2026 budget. December 29, target malagdaan ang General Appropriations Act bago ang New Year break simula December 30. Kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Kabilang sa gustong malaman ng Pangulo ay kung may kailangang i-veto o tanggalin sa proposed budget para matiyak na sunod sa NEP ang panukala. Ngayon pa lang na red flag na ng People's Budget Coalition na nagbabantay sa budget process ang pagiging busog daw ng panukala sa pork. Yan yung budget para sa mga programang may say ang politiko kung sinong makakatanggap ng tulong na ayon sa grupo ay lumobo. Kabilang dyan ang MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated patients na binadgetan lang sa NEP ng 24 billion pesos pero ginawang 51 billion pesos sa panukala matapos ang BICAM, higit pa sa House version. Insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. Lumobo rin ang budget na pang-alalay sa mga naiipit sa krisis tulad ng mga biktima ng domestic violence. Naging 25 billion pesos yan, mahigit sa doble ng hinihingi sa NEP. Habang ang pork para sa local government unit lumobo sa mahigit 37 billion pesos mula sa 9 billion pesos lang. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed. Ang iba nga, wala sa National Expenditure Program pero sumulpot sa BICAM. Tulad ng 20 billion peso Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk at ng tulong-dunong o scholarship program ng CHED na pinondohan ng 2 billion pesos. Ang problema po sa tulong-dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. Ni-red flag din ng People's Budget Coalition ang pork na ipinasok sa mga infra at unprogrammed budget. Kung hindi man ma-veto ng Pangulo ang mga questionableng budget allocation, sabi ng People's Budget Coalition, sana mag-issue ang Pangulo ng isang executive order na nag-uutos sa DBM na pag-aralan muna ang mga programa bago i-release ang pondo. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kung hindi mag-veto ang Pangulo, nasa kapangyarihan nitong hindi i-release ang pondo para sa isang proyekto. Naniniwala si Soto na malalagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act at kung maantala man, 2 o 3 araw lang kaya't ilang araw lang magkakaroon ng reenacted budget. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.